Magandang gabi mga kapatid. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po ang lahat ng mga kapatid natin na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Sa DYFB at sa Facebook, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Punto por Punto. Ang dami ninyong matutunan araw-araw po sa pagpatatag ng ating pananampalataya. Hindi tayo makipag-away, kundi isiwalatan natin ang dalisay na aral ng ating simbahan, mga kapatid. At salamat, ang dami nang nanonood sa atin ngayon. At marami akong isi-share ngayon sa inyong lahat, mga kapatid. Bago lang tayo natapos sa ating pag-exercise, kanina natapos ako sa confession ko, mga almost 5 p.m. At ngayon, bago lang tayo natapos, mga almost 8 na, sa exorcism and deliverance, mga kapatid. At meron akong isi-share sa inyo ngayon. Maganda. Una, may nag-chat sa atin si Ate Jojo Idusma. Galing siya dito sa Bohol. Umuwi siya sa kanyang lupang sinilangan. Nagdala siya ng holy and exorcise oil. Ang ganda ng sharing ni Ate Jojo. Dahil may pinsan siya na namamagay yung daliri ng kanyang paa. For 4 days na daw. At alam nyo, mga seconds lang, linagyan ng holy and exorcise oil, completely healed. Completely healed sa mga sacramentals. So, sinishare ko po ito sa inyo. Bakit? Para ang mga pari natin na laging sumusubaybay sa ating programa, mag-bless na ng mga sacramentals. Dahil biblical po yan. Nasaan yung Biblia natin? Nandito. Mark chapter 6 verse 13. Sana mainggan nyo ang mga pare, mag-bless ng mga sacramentals dahil ang Diyos ay gagamit ng mga sacramentals to heal us. Matthew chapter 6 verse 13. Dito ating babasahin para makita ninyo ng buong buo yung salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 6 verse 13, they drove out many demons. So, ang daming pinalayas sa mga apostol na mga demonyo. They drove out many demons and they anointed with all many who were sick and cured them. So, grabe, no? Gamit sila ng holy oil. So, kung mag-bless tayo using the ritual of the church, ito po, hinihikayat natin, mga pari, na bibili talaga nito. So, ang daming matulungan natin. Hindi na tayo matakot sa demonyo. Yung mga demonyo ay takot na sa atin, no? So, sa lahat ng mga pari nakikinig at sumusubaybay sa atin, bless kayo ng mga sacramentals. Nandito lang po sa Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Ang akda nito, si Father Jose Francisco Sequia, Director sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Ang ganda nito. So, all families should have this book. Bawat isa. Para kung merong iharas ng demonyo, so, magamit natin ito. Okay? Just imagine, sabi ni Ate Jojo, seconds lang daw sa paglagay niya sa kanyang daliri, sa kanyang paa. Completely healed na po. I-screenshot ko po yung chat nila para ma-inspire po tayo. Instead, pupunta tayo sa albularyo, ang ating gagamitin yung paraan na ng simbahan na ating laging itinuturo dito sa ating DYFB Facebook, no? Dahil wala naman tayong TV station. At marami palang salamat ni Brother Elmar ba yun? Elmar sa Limbahon na nagpadala natin ng mga cameras, pero meron pa tayong hinihintay para ma-sit up po yun. So malinaw na yung audio ko. Malinaw naman ngayon, pero mas malinaw pa yan kapag ma-install na yung mini studio natin. So, ang daming nabuhayan
ng loob, mga kapatid, na bigyan ng buhay ang mga kapatid natin, lalo-lalo ng mga Katoliko, ma-empower natin sa pamagitan ng dalisay na turo ng simbahan, hindi sa opinyon ng tao, kundi sa katotohanan na dala ng ating simbahan, mga kapatid. Amen? At nasiyahan po tayo dahil may dalawang pasyente natin na hinaharas ng demonyo, mga kapatid. Ang nangyari, mga kapatid, itong isang babaeng ito, na taga dito lang, sa Bohol, malapit na siyang ikasal. At nung malapit na siyang ikasal, this coming next week ikakasal na sila. At grabe yung harassment ng kaaway, dahil meron pala siyang occult third eye. Bukas yung kanyang psychic ability. Alam nyo, meron siyang makikita. Kung atakihin siya sa mga espiritong ito, mawala siya sa kanyang sarili. Just imagine, umabot siya sa tulay, sa isang lungsod, at doon, muntik na parang kung hindi pa naabutan, ay para nang tumalon sa tulay. At wala siya sa kanyang sarili, mga kapatid. Wala talaga. Pinainom nila ng Holy and Exorcise Oil, ang init. So, meron ng partial aversion sa mga sacramentals, mga kapatid. So, dinala nila dito nung isang araw, dinala nila dito sa office natin, at kanina bumalik sila. Nung pagdala nila, first time na dinala nila sa office, mga kapatid, hindi makapagsalita. So, ang in-interview ko, yung kanyang nobya, na ikakasal sila this coming week. Next week, ikakasal na sila. Hindi mo ma-interview. At nung nilapitan ko, dahil nag-anointing of the sick ako, nanginginig na. Ganito. No? So, sabi ko, dapat ito i-deliverance. No? So, nagpakumpisal ako, hindi naman kapagsalita. At nung sa turno na nila, dahil magbigay catechism the whole morning, and then sa afternoon, blessing of sacramentals. After blessing of sacramentals, anointing of senses sa lahat ng bumibisita sa ating office. After anointing of senses, mga kapatid, confession, magpakumpisal ako. And after confession, 4 hours, 3 hours, sakit ang lubot ko, sa kakaupo. Ang nangyari, mga kapatid, after sa confession, yun, mga alas 5 hanggang alas 7 or hanggang alas 8, nag-exercise lang ako dyan. At sabi ko sa kanyang asawa at sa kanyang nobyo at sa kasamahan nila, nandun ang kanyang nanay, yung family members nila, dahil nung pinainom nila sa bahay sa Holy and Exorcise Oil, nag-react talaga, nainitan. At sabi nila, nakatulong yung Holy and Exorcise Oil, Father. Dahil sa pamagitan ng Holy and Exorcise Oil, nakasuka siya at nakatulog ng mahimbing. Salamat sa Diyos. No? So, dapat lahat tayo na nandito, may sacramentals. At sana maturuan natin yung mga pari natin to use this book. Parang maraming maprotektahan natin. Amen? At kita pala tayo sa Davao, sa Turil, this coming September 26 po. Alas 5:15, 5:15, yung misa natin. After Mass, may preliminary talks, yung mga kasama natin. May 2 talks, and after that, may time na naman sa pag-empower ng mga tao dyan sa Davao. At sana wala ng conflict at matuloy na yan dahil nung ilang mga araw ay ilang mga buwan na hindi na inatuloy sa Davao, daming naghihintay.
na uhaw, gutom na gutom. Ito na po yung oras na ang mga tao ay magugutom na hindi sa pagkain, mauuhaw na hindi sa tubig, kundi sa katotohanan ng dala ng simbahan na tinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na ngayon, patuloy tayo. Sinilan nila sa office yung babaeng ito na malapit na ikasal. Ano nangyari mga kapatid? Nung sinabihan ko sila na ipasok niyan sa sa deliverance office natin doon sa adoration chapel natin doon. Yung nagsimula na kami, grabe. Namangha sila lahat. Bakit? Grabe yung reaksyon. Yung kanyang katawan muntik nang lumutang mga kapatid. No, parang gymnast na. No? At ang nangyari mga kapatid, hindi siya makapagsalita mga kapatid. After sa deliverance, sinabihan ko na i-series natin ito. So, the following day, nag-react pa rin pero hindi na hindi na grabe yung reaksyon. Pero ngayon mga kapatid, makapagsalita na siya. Na-interview na natin at malaki na yung improvement niya. At sabi ko sa kanya, kapatid, kung natulungan ka sa deliverance, hindi ka pa nakalapit sa sacrament, so ngayong susunod na mga araw dahil ikasal ka at nangungumpisal na din kayo ngayon, malaking tulong ito. It will lead us to the life of grace. No? Ang ganda. At hindi na siya nag-react ngayon. Sobra pong tuwa ko dahil wild na wild po yun. Mga 5 beses po natin, mga 5 or 4 na beses na binigyan natin siya ng prayer of deliverance and exorcism po. Pero dahil sa kanilang cooperation, sincere cooperation, malaki na po yung improvement ng babaeng ito na malapit ikasal. No? At meron ding matagal, no? Meron ding madali lang, dami din matagal. Pero ngayon mga kapatid, sa ating mga pasyente, ang dami nang na-liberated. At huwag yung mag-alala, bukas din i-share ko sa inyo yung isa naming experience. No? So itong babaeng ito, may lalapit sa kanya at yung mukha ng kanyang nobyo ay sundugon, i-emulate ng mga espiritong ito para ma-deceive siya. Satan is real. Satan is real mga kapatid. Pero ngayon mga kapatid, lalo na kapag lalapit na sila sa sakramento, the climax of this is a sacrament. Gayahin pala. Salamat Ate May. So gayahin yung yung mukha, yung persona ng kanyang asawa. Yung kanyang nobyo, hindi pa asawa. This coming Thursday, pero hindi ako makapakasal sa kanila dahil pupunta tayo sa Davao. On the way pa tayo sa dito sa pag-uwi natin sa Bohol. So this coming Thursday, ikakasal na po sila. Sa amin ng mga demonyo, bakit nyo siya ikasal? Amin po siya. Grabe, no? Ang mga demonyo ito 3, kung hindi ako nakalimot, mga 3 yung pumasok sa kanya. At yung mga demonyo ay nagsasabi na amin po siya. Natagal na po, inaari na namin yung kanyang katawan. Pero sa pamagitan ng deliverance na listen yung influence ng demonyo, at ngayon, lalo-lalo na kapag ngayong susunod na linggo ay yayakapitan nila si Kristo ng buong buo, at sinabihan ko sila na dapat na dublihin ninyo yung panalangin ninyo at hindi ninyo bibitawan yung rule of life ninyo, dahil sabi ni Kristo yung mga demonyo ay lalayas, no? Maliberate yung tao na naposes, pero babalik yung demonyo.
maghahanap ng 7 masamang espiritu, mas masama pa sa kanya. Papasok uli. At sa pagpasok niya muli, yung taong pinapasukan niya ay maging malakas. Doble yung lakas at doble yung kasamaan. No? So, dapat yung mga na-liberate na ay patuloy na sa rule of life, mga kapatid. At salamat pala sa nagpadala ng mga stars, no? Salamat, mga kapatid. So, laki na nagpadala ng stars, si View Mess, no? Nagpadala natin ng 500 stars, no? Umabot ng 1,100 yung stars na nagpadala natin sa gabing ito, sa live natin. Salamat po. At magbabasa lang tayo ng mga comments, mga kapatid. Agnes JC, ako, Father, lagi ko po hinaharas sa gabi, 12 EM2. So, anong gawin mo? Bili ka sa aklat ni Father Sikia dito. I-close mo yung psychic ability mo sa page 204. Lalo-lalo yung mga hinaharas ng demonyo. Go to your priest for confession. Cares, confession, adoration, rosaries, Eucharist, sacramentals. Dapat nandyan sa inyong mga kamay yan. Maturturture yung mga demonyo at malesser po yung influence natin against sa ating tunay nga nakaaway. Francesca D. Del Sante, good evening, Father. Usa ikaw kalabing halangdon nga sundalo ni Maria. Kay gihimo nimo ang tanan tungod sa atong mga kaigsunan nga naisalaag sa kamatuoran. Salamat kaayo. So, nung isang araw, dun tayo sa market preaching. At huwag kayong mag-alala dahil si Brother Jando sa mga Tagalog na sumusunod sa atin, i-translate yan ni Brother Jando yung ating dialogue dun sa City Square. Next month na po, babalik din tayo doon para samahan natin yung mga kasamahan natin sa iba't ibang pananampalataya, no? Father, saon mga paswerte na Santo Niño na ihatag? So, anong gawin natin sa paswerte ng mga Santo Niño? I-renounce natin yan. So, sa aklat na ito, may renouncement of non-Catholic belief. So, i-renounce natin. At mag-protection tayo, then i-renounce natin, and then cleansing. At isali din natin sa renouncement yung mga superstitious belief na Santo Niño natin. Father, paano i-deliverance ang asawa na ang kabit at hindi na siya nawala? I-deliver. Nawala. Meron po ako Book of Deliverance, Father, kaya lang di ko pa nagamit kasi di po ako nangungumpisal. Dapat receive the sacrament of confession dahil makatulong natin yan. At ma-deliverance natin yung kwarto natin. What a grace. What a great protection po, mga kapatid. And Albeos Lampera. Hello, Father. Good evening po. Pray for me. Wala na naman. At si Zaidon, nagpadala natin ng 99 stars. Salamat po. At si Arlen Villadolid Gento. Good evening, Father. At can't wait to see you, Father. Diri sa Turil, Davao City. Welcome, si Rucheli Kiel, no? So, kita-kita tayo dyan. Si Crystal, Jade, Delphin, tayo nanonood sa atin. Si Wala na bang pag-ibig? Father, available ka ugma. So, magpa-pray over. So, sa mga gustong bumibisita sa ating office, 8 p.m. From Thursday to Sunday po yan, 8 a.m. po. Dapat nandito na kayo. At si Edito Mejorada, nagpadala natin ng 200 stars. Salamat po. At si Maria Elena, watching from Tagum City. Si A, si Mera Tangara, si Edwin Dapitilia. Samtang paabot kami sa kauban. Nawala. Pasensya na po, hindi ko mabasa yung mga daming nag-comment. Father, paano i-deliverance ang asawa na may kabit at ayaw magsimba? At meron akong experience doon. Ang ginagawa niya, nag-deliverance siya sa harap ng altar niya at minimension niya yung asawa niya in the name of Jesus. Example,
Pangalan ng asawa niya ay Juan. In the name of Jesus, I command you to depart, spirits of Asmodeus. Asmodeus po yung last, no? Spirit of Asmodeus, I command you to depart from my husband and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the Spirit and fill my husband with your presence, love, and protection. Ang nangyari, mga kapatid, alam nyo, iniwanan yung kabit niya at bumalik siya sa original ng asawa. So, gabi-gabi po yun. Ginagawa niya. Dahil hindi niya na-trace yung kanyang, hindi na niya ma-contact yung kanyang husband. Hindi niya mapigilan yung kanyang husband. Pero ngayon, mga kapatid, bumabalik talaga. At nangungumpisal pa yung kanyang asawa. Yan po ang good news. At nakaisa na sila. So, dalawa na yung experience natin na diniliverance na nila yung asawa nila at dahan-dahan nagbago po at bumabalik na sa Sacramento. Dahil hindi naman tao yung kalaban natin. Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, hindi tao yung kaway natin kundi mga demonyo. At si Pam Meneses, sana po Father Darwin nakakarating ka dito sa Taguig. Sunod na mga araw dahil wala pang schedule doon. Si Clydes Dagaas, maayo unta makaari ka sa Immaculate Conception, Libangon, Southern Leyte. So, posible this coming July, next year. Ophelia Pasakea, good evening Father Darwin, daghan, nawala. Father Darwin, asa makapalit o Catholic Handbook of Prayers of Deliverance. Nasa St. Paul's po. Bili kayo sa St. Paul's. Si Mike Rua Ponyo, good evening Father Darwin, watching from South Cebu. Exorcist priest ra ba ang pwede makakuha ng na ay gilubong albularyo gawa sa inyong balay? Pwede din kayo as long as nalalaman ninyo yung procedure para ma-deliver yung bahay ninyo. Dito sa amin, i-empower namin yung mga head of the family kapag bumibisita dito sa ating office. And then go to the sacrament and practice cares. Ano ba yung cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Good evening, Father Darwin. Daghang salamat sa papadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghang kaimin nakatunan sa inyo nga. Niya ang pag-visit namo sa Office of Healing and Exorcism from Sarangani ni Father. Ang daming mga tao bumisita sa atin sa iba't ibang lugar po. At salamat sa nagpadala ng stars. Umabot na ng 1,499 po. At Junalie Garcia. Si Junalie Garcia. Si Sir Jiril Brother Jiril, no? Nagpadala natin ng 50 stars. At sino pa? Hindi ko mabasa lahat, mga kapatid. Pasensya na po. Father, satanic di ay nang nagpalit na crucifix na green na luminous bantugura. Hindi lahat na mga luminous na cross ay satanic. Yung satanic ay yung merong satanic rosary na merong cross, walang inri, sa likod ng cross niya ay sa likod ni Kristo ay may ahas, walang inri. Yan po ang satanic rosary po, na merong satanic cross. Charity ni po Musino, good evening Father, watching from wala, Peter Terpi. Father, paano po kami kasal sa jazz at magkaibang sekta asawa? Ko ay INC. So, anong gawin mo? Pwede naman kayo mag-mixed marriage, kapatid. Yung simbahan ay tinatanggap naman na yung mixed marriage. Si Ading Dora, Pastor Ading Dora, nanood sa atin. John Cuerda Kulanag, mayang gabi watching here from Lapu-Lapu City. Si Opelia Pasakian, good evening Father, daghan salamat sa pagpadayon sa pagsangyo sa pulong. Daghan kaayo mi nakatunan sa inyo ha. Tapos ko na yung basa. Si Cyrus Lynn nanood sa atin sa Assumption, pray for us. Good evening Father, kana bang groceryhan mapalit ang olive oil? Basta olive oil. Pwede yang ipa-blessan yung pare. At bili ka niyang deliverance book, mga kapatid. Kita tayo sa Davao, Father. Good evening. Sigual to heaven. Lisa, thank you, Father, sa pagsagot. At si Eva, Father, ganong nag-init ang mata nako. Nawala. No.
So, yan lang sa muna mga kapatid, yung live natin dahil ang sarap ng matulog. Si Olivia, ang crucifix ng Satanic Father, masakit yung mata ko kung tutukan. Celine Cibrano, Father, yun po ba yung prayer para sa asawa? Nandun po ba yung sa book ni Father Sikia? Yung pwede nyo magamit yung prayer protection, and then page 81, in the name of Jesus of Nazareth, through tremendous powers, God, through most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cancel all spirit of Asmodeus, I command you to depart from my husband. Yung page 81, and then cleansing prayer. Yun ang ginagawa, ang tinuturo ko sa kanya. And then go to confession. And then pray the rosary. Asking Mama Mary to intercede for the conversion of your husband. So maraming salamat. At Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart po. So, ang dami nagpadala natin ng stars. Umabot na ng 1,000, almost 1,600 po. So, ang Diyos na po ang bahala sa inyo na mag-repay sa kabutihan ninyo. At patuloy pagdasal po ninyo kami upang yung mga safety natin na maganda yung kanilang they have good health, yung kanilang para makapatuloy kami sa pagsiwalat sa mga katotohanan sa mga merkado at sa ating social media po. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.